Nagsisimula ang kwento sa isang panahon kung kailan nilalamon ng digmaan ng Far East. Sa loob ng maraming taon, libu-libong tao ang namatay at unti-unting nasisira ang buong lupain. Araw-araw, mas maraming sundalo ang namamatay, mga nayon ang winuwasak, at nawawalan na ng pag-asa ang mga tao. Ang pinuno ng lupain na si Lord Kogemitsu Daigo ay napagtanto na kung walang magbabago, tuluyang mawawala ang kanyang pamilya at kaharian. Desperado siyang mailigtas ang lahat ng kanyang pag-aari kaya gumawa siya ng isang kakilakilabot na desisyon. Pumunta siya sa isang lihim na templo kung saan nakatago ang 48 nakakatakot na estatwa ng mga demonyo. Bago pumasok, sinabi niya sa matandang monghe na nagbabantay sa lugar na iwan siya nitong mag-isa dahil mayroon siyang mahalagang gagawin. Sa harap ng mga estatwa, kinausap ni Daigo ang mga demonyo. Sinabi niyang napatay sa digmaan laban sa Kanayama ang kanyang ama at mga kapatid. Humihina na rin ang kanyang hukbo araw-araw at kung walang himalang mangyayari, tuluyang mawawala ang kanyang angkan. Nakiusap siya sa mga demonyo na bigyan siya ng kapangyarihang puksain ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ilang sandali ang lumipas ngunit walang nangyari. Biglang may isang maliit na daga na dumaan sa sahig. Walang pag-aalinlangan, hiniwa ito ni Daigo gamit ang kanyang espada. Ngunit may hindi kapani-pani walang nangyari. Sa halip na mamatay, nagsimulang magsalita ang daga. Sinaniban pala ito ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng daga, nagsalita ang demonyo at inalok si Daigo ng isang kasunduan. Bibigyan siya ng mga demonyo ng kapangyarihang manalo sa bawat labanan at gawing mas makapangyarihan ang kanyang kaharian. Ngunit kapalit nito, gusto nila ang mas mahalagang bagay, ang katawan ng magiging anak ni Daigo. Hindi man lang nagpakita ng takot o pagsisisi si Daigo at agad niyang tinanggap ang alok. Sinabi niyang maaaring kunin ng bawat demonyo ang isang bahagi ng katawan ng kanyang unang anak basta't makukuha niya ang kapangyarihang durugan ang kanyang mga kaaway. Pagkasang-ayon niya, isang napakalaking kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama kay Daigo. Lumitaw ang isang kakaibang marka sa kanyang noo, tanda na tuluyan ng nabuo ang madilim na kasunduan. Samantala, dahil sa malakas na kulog, nagmamadaling pumasok ang matandang monghe sa templo. Nang makita niya ang marka sa noo ni Daigo, agad niyang naunawaan ang nangyari. Ipinagbili ni Daigo ang katawan ng sarili niyang anak sa mga demonyo. Labis na natakot ang monghe, ngunit alam ni Daigo na kapag lumabas ang katotohanan, masisira ang lahat. Kaya walang awa niyang pinatay ang matandang monghe at inilibing ang lihim magpakailanman. Makalipas ang 20 taon, lumipat ang kwento sa isang maliit na nayon. Isang misteryosong batang mandirigma ang tahimik na pumasok sa lugar. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng hood at halos hindi siya nakikipag-usap kaninuman. Mula pa lamang sa kanyang pagdating, halatang may hinahanap siya. Sa parehong nayon, isang ulilang babae ang ginagawa ang lahat upang mabuhay. Dahil wala siyang pamilya, nagbibihis siyang parang lalaki upang maprotektahan ang sarili. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagnanakaw ng kaunting pera at pagkain dahil yun lamang ang paraan upang mabuhay siya. Samantala, pumasok ang nakahod na mandirigma sa isang punong-punong bar. Nagiinuman, nagtatawanan at nanunood ng sayawan ang mga tao, ngunit hindi siya pumunta roon para magsaya. Dumating siya upang manghuli ng isang demonyo. Nang umakyat sa entablado ang isang magandang mananayaw na nakamaskara, diretso siyang naglakad patungo rito. Agad siyang hinarangan ng ilang gwardya, ngunit hindi sila naging kalaban para sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, napabagsak niya silang lahat. Pagkatapos, isang bihasang eskrimador ang humarap sa misteryosong estranghero. Buong lakas nitong iwinasiwas ang espada at tuluyang naputol ang braso ng mandirigma. Nagulat ang lahat ng nakasaksi, ngunit sa halip na bumagsak, kalmado pa ring nagpatuloy sa pakikipaglaban ng binata. Biglang may hindi kapani-pani walang nangyari. Isang mahaba at matalim na sandata ang lumabas mula sa kanyang naputol na braso. Lumalabas na ang kanyang braso ay may nakatagong nakamamatay na espada. Gamit ang nakatagong espada, mabilis niyang inatake ang eskrimador. Matapos itong maitaboy, tinaga niya ang maskara ng mananayaw hanggang sa magkadurog-durog ito. Biglang natahimik ang buong bar. Ang magandang babae ay hindi pala tao. Isa pala siyang demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng isang tao. Agad nitong ipinakita ang tunay nitong anyo at naging isang napakalaking halimaw na kahawig ng isang dambuhalang masamang alimango. Inatake nito ang mandirigma gamit ang malalaki nitong sipit upang punitin ang kanyang katawan. Lalong naging matindi ang laban sa bawat segundo. Sa wakas, direktang tinamaan ng isa sa malalaking sipit ng halimaw ang mandirigma. Ngunit sa halip na mamatay, halos agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Mismong sa harap ng mga mata ng lahat, muling nabuo ang kanyang katawan. Sa labas ng bar, napansin ng ulilang babae ang mga taong takot na tumatakbo palayo. Dahil sa kuryosidad, palihim siyang pumasok upang alamin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, nagtatago rin siya mula sa grupo ng galit na mga lalaki dahil katatapos lamang niyang nakawin ang lahat ng kanilang pera. Habang nagtatago sa likod ng mga tao, nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Tinuhag ng misteryosong mandirigma ang espada mula sa kanyang braso diretso sa katawan ng demonyo. Sa isang huling pag-atake, tuluyan niyang pinutol ang ulo nito. Napasigaw ang dambuhalang halimaw bago tuluyang sumabog at nagkawatak-watak ang buong katawan nito. Pagkatapos ng laban, pumasok sa bar ang isa sa mga lalaking humahabol sa babae. Hinawakan niya ito at pinilit na ibalik ang kanyang pera, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, napansin niya ang isang bagay na mas kakaiba.
Ang nawawalang kaliwang braso ng mandirigma ay unti-unting tumutubo muli sa harap mismo ng lahat. Tahimik lamang na lumabas ng bar ang binata. Bigla siyang bumagsak sa lupa, ngunit may isa na namang himalang nangyari. Natanggal ang kanyang kahoy na binti at unti-unting tumubo ang isang tunay na binti kapalit nito. Nang tuluyang mabuo ang bagong binti, ang lumang prosthetic na binti ay nagkadurog-durog at naging alikabok. Labis na natakot ang ulilang babae at ang lalaking humahabol sa kanya. Akala nila ay isang uri ng halimaw ang misteryosong mandirigma kaya agad silang tumakbo palayo. Tahimik naman silang sinundan ng binata. Walang anumang emosyon sa mukha, inilabas niya ang isa sa sarili niyang mga mata at kalmadong nagtanong, "Ano ang itsura ko?" Sa sobrang takot, tumakbo ang dalawa nang hindi man lang lumilingon. Habang tumatakas, sinamantala ng ulilang babae ang pagkakataon upang hampasin ang lalaking humahabol sa kanya at mabilis na makatakas. Dahil mausisa pa rin siya tungkol sa kakaibang mandirigma, pumunta siya sa isang matandang lalaki na nakakaalam ng katotohanan tungkol dito. Sinimulan ng matanda ang pagkukwento tungkol sa nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, may isang makapangyarihang salamangkero na ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-aaral ng mahika at pangungulekta ng mga pambihirang halamang gamot malapit sa ilog. Isang araw, habang nangangalap siya ng mga halaman, napansin niya ang isang kahoy na mangkok na palutang-lutang sa tubig. Nang hilahin niya ito papunta sa pampang, nakakita siya ng isang nakakagulat na bagay. Nakabalot sa isang piraso ng tela ang isang napakaliit na sanggol na walang mga braso, walang mga binti at halos wala ng mga laman loob. Ayon sa anumang batas ng kalikasan, dapat ay patay na ang sanggol, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, buhay pa rin ito. Naawa ang salamangkero sa bata kaya dinala niya ito sa kanyang tahanan at nagpas siyang iligtas ang buhay nito. Matapos itong masusing suriin, napagtanto niyang ganap na tao ang bata. Dahil halos wala itong katawan, nagpasya siyang gumawa ng bagong katawan para rito. Naglakbay siya sa mga nayon na winasak ng digmaan at kinolekta ang mga bangkay ng mga batang namatay na. Gamit ang kanyang mga lihim na halamang gamot at malawak na kaalaman sa medisina, gumawa siya ng espesyal na likido na maaaring magbigay ng buhay. Pagkatapos, sa tulong ng kuryente, ginawa niya ang unang artificial na puso ng sanggol. Isa-isa niyang ginawa ang bawat nawawalang bahagi ng katawan at maingat na ikinabot ang mga ito sa bata. Matapos ang maraming araw ng pagsisikap, nagkaroon na ng kumpletong artificial na katawan ng sanggol. Makalipas ang ilang panahon, dumalaw sa bahay ng salamangkero ang matandang lalaki na nagkukwento. Doon, nakakita siya ng mga kakaibang espiritong naninirahan sa loob ng mga katawan ng mga bata. Bago siya umalis, binigyan niya ang salamangkero ng isang espesyal na espada. Sinabi niyang balang araw ay kakailanganin ng bata ang sandatang ito dahil ginawa lamang ito para sa isang layunin, ang pumatay ng mga demonyo. Nang gabing iyon, muling ginamit ng salamangkero ang kuryente sa huling pagkakataon. Sa wakas, nabuhay ang katawan ng bata at sa unang pagkakataon ay nakatayo siya gamit ang sarili niyang mga paa. Pagkatapos, naglagay ang salamangkero ng mga nakatagong espada sa loob ng dalawang artificial na braso ng bata at tinakpan ng mga ito ng makatutuhanang prosthetic na balat upang magmukha itong tunay na mga braso. Habang lumalaki ang bata, araw-araw siyang sinanay ng salamangkero hanggang sa maging mahusay siyang mandirigma. Kahit hindi siya nakakakita o nakakarinig, mayroon siyang pambihirang espiritual na pandama na nagbibigay daan sa kanyang maramdaman ng lahat ng nasa paligid niya. Dahil dito, kaya niyang lumaban na parang isang normal na mandirigma. Makalipas ang maraming taon, habang nasa labas ang binata at nangangalap ng mga halamang gamot, biglang nagkasakit ng malubha ang matandang salamangkero. Bago siya mamatay, nagbigay siya sa binata ng isang huling utos. Sinabi niyang sunugin ito ang buong bahay. Ipinaliwanag ng salamangkero na kapag nalaman ni Lord Dago ang kanyang mga lihim na pamamaraan, maaari nitong gamitin ang mga ito upang gumawa ng sarili nitong immortal na katawan. Kapag nangyari iyon, ang mga taong buong buhay niyang tinulungan ay magiging mga biktima lamang ng walang katapusang digmaan at mababalot ng dugo ang buong mundo. Iginagalang ng binata ang huling kahilingan ng kanyang ama. Sinunog niya ang buong bahay at pinanood itong tuluyang lamunin ng apoy. Habang unti-unting namamatay ang apoy, isang misteryosong tinig ang umalangaw mula sa nasusunog na guho. Inilahad ng tinig ang katotohanang itinago mula pa noong kanyang kapanganakan. Sinabi nitong 48 demonyo ang kumuha ng iba't ibang bahagi ng kanyang katawan bago pa man siya isinilang. Kung nais niyang maging ganap na muli, kailangan niyang hanapin at patayin ang bawat isa sa mga demonyong iyon gamit ang espesyal na espadang nakatago sa loob ng kanyang kaliwang braso. Ipinaliwanag din ng tinig na hindi magiging mahirap hanapin ang mga demonyo. Magkakaugnay ang mga nawawalang bahagi ng kanyang katawan at ang mga demonyo, kaya natural na maaakit ang mga ito sa isa't isa. Matapos marinig ang hindi kapani-paniwalang nakaraan ng mandirigma, tuluyang naunawaan ng ulilang babae kung bakit patuloy itong nanghuhuli ng mga demonyo. Sa halip na iwan siya, nagpasya siyang sumama sa paglalakbay at tulungan siyang mabawi ang lahat ng nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Habang nagsisimula ang kanilang paglalakbay, ngumiti ang babae at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" Kalmadong sumagot ang mandirigma na kung gusto niyang malaman ang pangalan ng isang tao, dapat muna niyang ipakilala ang sarili niya. Yumuko ang babae at umamin na wala siyang tunay na pangalan. Bahagyang ngumiti ang mandirigma at sinabing wala rin siyang tunay na pangalan. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ay tinatawag lamang siyang Hayekamaru. Nang marinig ito ng babae, mabilis siyang nag-isip ng pangalan para sa sarili.
Sinabi niya, kung ganoon, tawagin mo na lang akong Dororo. Para sa kanya, bagay na bagay ang pangalang iyon sa isang batang magnanakaw na tulad niya. Kahit paulit-ulit na sinasabihan ni Hyakkimaru si Dororo na tigilan na ang pagsunod sa kanya, ayaw nitong umalis. Kahit ilang beses niya itong tanggihan, patuloy pa rin itong naglalakad sa likuran niya hanggang sa tuluyan ng sumuko si Hyakkimaru at tanggapin siya bilang kanyang kasama sa paglalakbay. Maya-maya, habang nagpapahinga sila sa tabi ng isang tahimik na ilog, biglang lumitaw ang isang napakalaking kakaibang espiritu na anyong sanggol. Sa halip na atakihin ito, mahinahong sinamahan ni Hyakkimaru ang espiritu patungo sa nasunog na guho ng isang lumang templo. Habang naroon sila, ipinaliwanag ni Hyakkimaru na ang kakaibang nilalang ay nabuo mula sa mga kaluluwa ng 12 ng batang sinunog ng buhay sa loob ng templong iyon maraming taon na ang nakalilipas. Makalipas ang ilang oras, matapos makatulog ng sandali, nagising si Dororo nang makarinig siya ng mga taong nag-uusap sa malapit. Agad na pagtanto ni Hyakkimaru na may mag-asawang dumating upang mag-iwan ng pagkain at mga regalo sa nasirang templo. Sila pala ang mga magulang ng ilan sa mga batang namatay doon. Noong unang panahon, nang makarating ang digmaan sa kanilang nayon, iniwan nila ang sarili nilang mga anak habang sinusubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Galit na galit si Dororo nang marinig ito. Sinabi niyang walang anumang dahilan para iwan ng mga magulang ang sarili nilang mga anak. Dahil sa galit, itinapon niya ang mga alay at padibog na pumasok sa kagubatan. Tahimik naman siyang sinundan ni Hyakkimaru. Matapos maglakad ng ilang oras, nakasalubong nila ang pinuno ng kalapit na lupain na nakasakay sa kabayo. Magiliw silang inimbitahan ng lalaki na manatili sa kanyang mansyon ng isang gabi. Sinabi niyang siguradong pagod sila sa paglalakbay at gusto niyang marinig ang kanilang mga kwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Dahil wala naman silang ibang mapupuntahan, tinanggap ni Hyakkimaru at Dororo ang imbitasyon. Pagdating nila sa mansyon, nakilala nila ang magandang asawa ng pinuno at ang 7 nitong anak na babae. Mukhang payapa ang lahat, ngunit may kakaibang pakiramdam sa lugar. Ang 7 anak na babae ay nakatayo lamang ng walang galaw at nakasuot na parang perpektong mga manikang Haponesa, kaya naging nakakatakot ang buong bahay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, pumunta sina Hyakkimaru at Dororo sa kanilang mga silid upang matulog. Ngunit habang mahimbing na natutulog ang lahat, may nakakatakot na nangyayari sa loob ng bahay. Nagsimulang pag-usapan ng 7 magkakapatid kung sino sa mga bisita ang una nilang kakainin. Ilang sandali lamang, nagbago ang kanilang mga katawan at naging nakakadiring mga halimaw na parang malalaking uod. Dahan-dahan silang gumapang sa sahig at nagtipon sa labas ng mga silid ng mga bisita. Una nilang pinalibutan si Dororo at balak siyang atakihin habang natutulog. Ngunit naramdaman na ni Hyakkimaru ang kanilang presensya. Nakatayo na siya at naghihintay, handa ang mga nakatagong espada sa kanyang mga braso. Nagsimula ang isang matinding labanan sa gitna ng dilim. Nang magising si Dororo, tapos na ang laban. Wala nang natirang buhay sa mga halimaw na parang uod. Sa labas ng mansyon, muling lumitaw ang higanteng espiritu ng bata. Wala itong sinabi at itinuro lamang nito ang isang kalapit na bodega na para bang may mahalaga itong gustong ipakita sa kanila. Sinundan ni Hyakkimaru at Dororo ang direksyon ng espiritu at pumasok sa bodega. Sa loob, natuklasan nila ang isang lihim na daanan na patungo sa ilalim ng lupa. Habang tinatahak nila ang madilim na lagusan, nakagawa sila ng isang nakakatakot na tuklas. Ang buong sahig ay natatakpan ng mga tambak ng buto ng tao. Agad nilang napagtanto na ang mga ito ang labi ng mga batang misteryosong nawawala sa loob ng maraming taon. Malapit doon, nakakita rin si Hyakkimaru ng 12 ng kakaibang itlog na eksaktong kahawig ng mga halimaw na parang uod na kanilang nilabanan noong gabi. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, nakakita sila ng hagdan na patungo pabalik sa ibabaw. Sa wakas, naunawaan ni Hyakkimaru ang malagim na katotohanan. Ang asawa ng pinuno ay isa palang demonyong nagkukunwaring isang mabait na monghe. Sa tuwing natatakot ang mga magulang at iniiwan ang kanilang mga anak dahil sa digmaan, nagpapanggap siyang ililigtas ang mga ito. Ngunit sa halip na iligtas ang mga bata, palihim niya silang dinadala sa mansyon at ipinapakain sa sarili niyang mga anak na halimaw. Nang malaman ng babaeng demonyo na natuklasan ni Hyakkimaru at Dororo ang kanyang sikreto, sinabi niya sa kanyang asawa na agad silang patayin. Sa sandaling iyon, pumasok si Hyakkimaru sa kanilang silid at sinubukang kumbensihin ng lalaki na iwan ang kanyang asawang demonyo. Binalaan niya itong hindi kailanman tunay na mamahalin ng babae ang kanyang asawa. Darating ang araw na kukunin niya ang lahat mula sa kanya, pati na ang kanyang kaluluwa. Samantala, tumakbo si Dororo patungo sa pinakamalapit na nayon. Tinipon niya ang lahat ng mga taga-nayon at isiniwalat ang katotohanan tungkol sa tinatawag nilang monghe na pinagkakatiwalaan nilang mag-alaga sa kanilang mga anak. Sinabi niya sa lahat na hindi kailanman nailigtas ang kanilang mga nawawalang anak. Ginawa silang pagkain ng mga anak ng demonyo. Napuno ng galit at matinding dalamhati ang mga taga-nayon. Hinimok sila ni Dororo na kunin ang kanilang mga sandata at sumunod sa kanya. Samantala, sa loob ng bahay, patuloy na sinusubukan ni Hyakkimaru na kumbensihin ang pinuno na iwan ang kanyang asawang demonyo. Binalaan niya itong ginagamit lamang siya ng babae at kapag nanatili siya rito, mawawala sa kanya ang lahat, pati ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa makapagdesisyon ng lalaki, biglang kumuha ng espada ang babaeng demonyo. Walang anumang babala, itinarap niya ang espada diretso sa katawan ni Hyakkimaru. Tumagos ang talim hanggang sa kanyang asawa. Agad na namatay ang kawawang lalaki.
Isang malagim na wakas para sa isang taong maraming taon nang nilinlang ng demonyo. Nakaligtas si Hayekamaru sa pag-atake at determinado siyang maghiganti, hindi lamang para sa inosenteng lalaki kundi para rin sa lahat ng batang pinatay ng demonyo. Nagsimula ang isang matinding labanan. Napagtanto ng demonyo na hindi na niya maitatago ang kanyang tunay na pagkatao kaya ipinakita niya ang kanyang nakakatakot na anyo. Sinubukan niyang tumakas patungo sa langit upang iligtas ang sarili. Ngunit sa sandaling yun, lumitaw sa paligid niya ang mga espiritu ng lahat ng batang kanyang pinatay. Pinalibutan nila ang demonyo, hinayla siya pabalik sa lupa at pinigilan siyang makatakas. Pagbagsak niya, agad na sumugod si Hayekamaru at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang espada. Sa isang malinis na hataw, tuluyan niyang hinati sa dalawa ang demonyo. Nang makarating si Dororo, tapos na ang laban. Samantala, winasak ng mga taga-nayo ng lahat ng natitirang itlog at maliliit na halimaw sa loob ng mansyon. Nang tuluyang masira ang huling itlog, hindi mabilang na kumikinang na mga espiritu ang umangat sa langit. Sa wakas, nakalaya na ang mga kaluluwa ng mga batang matagal nang nagdusa. Matapos talunin ng demonyo, nabawi ni Hayekamaru ang isa na namang nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, bumalik ang tunay niyang atay. Ang artificial na lamang loob na ginawa ng kanyang ama-amahan ay itinulak palabas ng kanyang katawan, patunay na isa na namang bahagi ng kanyang tunay na katawan ang bumalik. Pinanood ito ng mga taga-nayon ng may takot. Napagtanto nilang hindi ordinaryong tao si Hayekamaru. Sa halip na pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanila, natakot sila at pinalayas siya kasama si Dororo. Dahil tapos na ang kanilang misyon, nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang magkaibigan. Habang naglalakad sila sa isang madilim na kagubatan, biglang lumitaw ang isa na namang kakaibang demonyo. Ang demonyo ay kahawig ng isang dambuhalang isinumpang puno na may ulo ng tao. Ipinulupot nito ang mahaba nitong buhok sa katawan ni Hayekamaru at sinubukang durugan siya. Sa unang sandali, tila wala na siyang paraan upang makatakas, ngunit buong lakas siyang kumawala. Agad na nagtago ang demonyo sa loob ng katawan ng isang napakalaking puno. Walang pag-aalinlangan itong sinundan ni Hayekamaru at sa isang malakas na atake ay pinutol niya ang buong puno sa dalawa. Agad na namatay ang demonyo. Nang mawala ang katawan nito, nabawi ni Hayekamaru ang kanyang kaliwang tainga. Unti-unti na siyang nagiging ganap muli. Makalipas ang ilang araw, isa na namang mapanganib na kalaban ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, isa itong dambuhalang demonyong butiki na walang mga paa sa harapan. Inatake nito sila gamit ang mahaba at malagkit nitong dila. Parehong napabagsak sa lupa sina Dororo at Hayekamaru bago tumalon ang halimaw sa ibabaw ni Hayekamaru upang durugan siya. Mabilis siyang hinayla ni Dororo palayo, ngunit hindi sila hinayaang makatakas ng dambuhalang butiki. Muling lumabas ang dila nito, binalot si Hayekamaru at inihagis siya sa ere na parang laruan. Pagkatapos, binuka nito ang napakalaking bibig at sinubukang lunukin siya ng buhay. Mabilis na nag-isip si Dororo at inihagis ang kanyang kutsilyo diretso sa mga mata ng halimaw. Nabulag ito sa pag-atake kaya lumuwag ang pagkakahawak nito at nagkaroon ng pagkakataon si Hayekamaru na makatakas. Agad niyang pinutol ang dila ng nilalang. Ngunit kahit wala na itong dila, patuloy pa rin itong lumaban. Napakakapal ng balat nito kaya halos hindi ito mapasok ng espada ni Hayekamaru. Mabilis na nakaisip ng ibang paraan si Hayekamaru. Sa halip na atakihin ang halimaw mula sa labas, direkta siyang tumalon sa loob ng bibig nito. Mula sa loob ng katawan ng halimaw, sunod-sunod niyang hiniwa ang laman nito hanggang sa tuluyang mapunit ang katawan ng demonyo mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang dambuhalang halimaw. Pagkamatay nito, nabawi ni Hayekamaru ang kanyang tunay na mga vocal cord. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, narinig niya ang sarili niyang boses. Masaya siyang nagsalita at namangha sa isang bagay na karaniwang binibaliwala lamang ng ibang tao. Hindi nagtagal, isa na namang demonyo ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, isa itong dambuhalang lawi na umaatake mula sa himpapawid. Naganap ang labanan sa mataas na bahagi ng langit at malaking kawalan niyon para kay Hayekamaru. Inihagis siya ng lawin mula sa likuran nito, hinampas ng napakalaking bato at tuluyang itinulak palabas ng gilid ng bangin. Bago tuluyang mahulog at mamatay, naitulos ni Hayekamaru ang kanyang espada sa gilid ng bangin at napigilan ang kanyang sarili. Habang naghahanda ang demonyo na tuluyang patayin siya, naghagis si Dororo ng isang malaking bato diretso sa ulo nito. Nagulat ang halimaw at pansamantalang nawala ang atensyon nito. Isang sandali lang iyon, ngunit sapat na para kay Hayekamaru. Muli siyang umakyat, mabilis na sumugod patungo sa demonyo at sunod-sunod na pinakawala ng malalakas niyang atake. Sa huli, tinaga niya ng kanyang espada ang demonyong lawin. Habang unti-unting namamatay ang halimaw, may sinabi itong lubos na ikinalito ni Hayekamaru. Kung gusto mong mapuot sa isang tao, mapuot ka sa iyong ama. Ilang segundo lamang ang lumipas bago tuluyang sumabog ang demonyo. Naiwan si Hayekamaru na punong-puno ng mga tanong. Kasabay nito, nabawi niya ang kanyang kanang braso. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay, nakarating sila sa dating hangganan sa pagitan ng lupain ng Kanyama at teritoryo ni Lord Daigo. Mula roon, malinaw nilang nakikita sa malayo ang napakalaking kastilyo ni Daigo. Nang makita ito ni Dororo, biglang bumalik ang masasakit na alaala sa kanyang isipan. Sinabi niya kay Hayekamaru na mga sundalo ni Lord Daigo ang sumira sa kanyang buhay. Maraming taon na ang nakalipas, sinalakay ng mga sundalo ang kanilang nayon dahil naniniwala silang nagpaplano ang mga taga-nayon na maghimagsik laban sa pamumuno ni Daigo.
Wala silang ipinakitang awa, sinunog nila ang buong nayon, pinatay ang mga inosenteng tao at ginawa itong isang napakalaking libingan. Nagtago si Dororo at ang kanyang ina sa malapit at pinanood ang lahat ng nangyayari. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, brutal na pinatay ang ama ni Dororo. 2 palaso ang tumama sa kanyang ulo at namatay siya nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Matapos ang pag-atake, si Dororo at ang kanyang ina na lamang ang natitirang buhay. Wala nang bahay at pagkain kaya nagpalipat-lipat sila ng lugar para lamang mabuhay. Isang araw, binigyan siya ng kanyang ina ng isang mahalagang payo. Sinabi nitong mamuhay siya na parang isang matapang na batang lalaki hanggang sa araw na makatagpo siya ng isang lalaking kasing tapang at kabait ng kanyang ama. Saka lamang niya dapat mamuhay bilang babaeng tunay niyang pagkatao. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, pumanaw rin ang ina ni Dororo. Mula noon, kinailangan niyang mabuhay ng mag-isa. Sa pag-alala niya sa lahat ng nangyari, napuno siya ng galit. Nangako siyang balang araw ay papatayin niya ang bawat miyembro ng pamilya Daigo upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Samantala, ngayong nabawi na ni Hyakkimaru ang kanyang tunay na kanang braso, gumamit siya ng mga piraso ng metal na naiwan sa larangan ng digmaan upang gumawa ng sarili niyang espada. Hindi nagtagal, hinarang sila ng 3 sundalo ni Lord Daigo at sinimulang tanungin. Tumangging maayos na sumagot si Dororo kaya nagalit ang mga sundalo. Hinawakan siya ng isa sa kanila at nagbantang puputulan ng kanyang lalamunan. Agad na kumilos si Hyakkimaru. Sinipa niya ang isang bungo ng tao na nakahandusay sa lupa at tumilapon ito diretso sa mukha ng isang sundalo. Kasabay nito, sinaksak naman ni Dororo ng kanyang kutsilyo ang paa ng isa pang sundalo. Mabilis namang pinigilan ni Hyakkimaru ang ikatlong lalaki upang hindi ito makakilos. Pagkatapos, sumugod si Dororo sa sundalong sinusubukang kunin ang kanyang sandata at ilang beses niya itong sinipa hanggang sa bumagsak. Sumugod naman ang huling sundalo kay Hyakkimaru, ngunit sa isang malakas na hataw lamang, agad niya itong natalo. Kahit nanalo sila, pinili ni Dororo na huwag patayin ang mga sundalo. Kinuha niya ang isa sa kanilang mga espada at pagkatapos ay hinayaan silang umalis. Hindi nagtagal, nakarating ang 2 sa isa na namang nayon. Habang sinusubukan nilang makihalubilo sa mga tao, muling nasangkot sa isang laban si Hyakkimaru. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban ay nakakuha ng atensyon ni Tohomaru, ang nakababatang anak ni Lord Daigo. Humanga si Tohomaru sa kanyang lakas kaya inimbitahan niya si Hyakkimaru sa kastilyo. Inalok niya itong sumali sa hukbo ni Daigo at lumaban para sa kanilang lupain. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo, balak ni Tohomaru na ipakilala ang misteryosong mandirigma sa kanyang ama. Ngunit bago pa sila makarating sa kanya, lumitaw ang ina ni Tohomaru. Napansin nito ang lumang piraso ng tela na nakasabit sa leeg ni Hyakkimaru at agad itong naging mausisa. Nang marahan niyang hawakan ng kamay ni Hyakkimaru, bigla itong nakakita ng isang pangitain. Naalala niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak habang inilalagay siya sa loob ng isang kahoy na basket at ipinapalutang sa ilog. Hindi kailanman ginusto ng kanyang ina na iwan ang sariling anak, ngunit pinilit siya ni Lord Daigo na gawin iyon. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, tuluyang nalaman ni Hyakkimaru ang katotohanan. Siya pala ang panganay na anak ni Lord Daigo. Dahil sa matinding emosyon, napagkamalan ng kanyang ina si Hyakkimaru na si Tohomaru at bigla itong nahimatay. Habang nagmamadali ang lahat upang tulungan siya, tahimik na tumakas si Hyakkimaru mula sa kastilyo. Kalaunan, sinubukan ng asawa ni Daigo na sabihin sa kanyang asawa na bumalik na ang kanilang panganay na anak. Ngunit tumangging maniwala si Daigo. Sinabi niyang guni-guni lamang iyon ng kanyang asawa at binaliwala ang lahat ng kanyang sinasabi. Nang araw ding iyon, natagpuan ni Dororo si Hyakkimaru na mag-isang nakaupo sa tabi ng isang ilog. Kalmado niyang sinabi kay Dororo ang katotohanan. Ako ang anak ni Kagemitsu Daigo. Hindi makapaniwala si Dororo sa kanyang narinig. Kaya hiniling ni Hyakkimaru na hawakan nito ang kanyang kamay. Sa sandaling mahawakan niya ito, nakita niya ang parehong mga alaala na nakita ni Hyakkimaru sa loob ng kastilyo. Ngayon ay alam na niyang nagsasabi ito ng totoo. Ipinaalala ni Hyakkimaru kay Dororo ang pangakong ginawa niya noon. Sumumpa siyang papatayin ng bawat miyembro ng pamilya Daigo. Dahil anak siya ni Daigo, sinabi ni Hyakkimaru na patayin na rin siya. Hindi makagalaw si Dororo, tahimik lamang siyang nakatayo sa harap niya. Sa pag-aakalang hinding-hindi siya mapapatawad ni Dororo, nagpa siya si Hyakkimaru na umalis. Nangako siyang hindi na siya muling magpapakita sa kanya, ngunit tumakbo si Dororo upang habulin siya at sinaksak siya sa likod. Hindi para patayin siya ang sugat. Para kay Dororo, iyon ang paraan upang mailabas ang lahat ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim mula pagkabata. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang matandang lalaki na matagal nang sumusubaybay sa paglalakbay ni Hyakkimaru. Sa wakas, isiniwalat niya ang buong katotohanan. Nakipagkasundo si Lord Daigo sa 48 demonyo at ipinagpalit ang katawan ng sarili niyang anak kapalit ng kapangyarihan. Nang marinig ito, sinabi ni Hyakkimaru na gusto niyang hatiin ang tunay niyang ama sa 48 piraso upang maranasan din ni Daigo ang sakit na dinanas niya sa buong buhay niya. Agad siyang pinigilan ni Dororo. Sinabi niyang kahit gaano kasama ang ginawa ng kanyang ama, ang pagpatay dito ay magdudulot lamang ng panibagong sakit. Makalipas ang ilang sandali, biglang sinalakay sila ng 2 bagong demonyo. Para silang dambuhalang asong gubat na nabaliw sa sobrang gutom.
Sumugod ang mga halimaw kay Hyakkimaru, ngunit hindi sila naging kalaban para sa kanyang espadang tagapatay ng demonyo. Sa loob lamang ng ilang sandali, napatay niya silang dalawa. Nang mamatay ang mga demonyo, nabawi ni Hyakkimaru ang kanyang dalawang tunay na mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita na niya ang mundo gamit ang sarili niyang mga mata. Lahat ng nasa paligid niya ay bago sa kanyang paningin. Tinitigan niya ang langit, mga puno at sa huli ay si Dororo. Habang pinapanood ni Dororo na unang beses niyang nakikita ang mundo, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Isinuko niya ang kanyang hangaring maghiganti sa pamilya Daigo. Pagkatapos, hiniling niya kay Hyakkimaru na bitawan na rin ito ang kanyang paghihiganti. Kinabukasan, tinipon ni Tohomaru ang kanyang mga sundalo at nagsimulang hanapin ang nawawala niyang nakatatandang kapatid. Samantala, bumalik si Lord Daigo sa lihim na templo kung saan naninirahan ang mga demonyo. Galit siyang nagreklamo na kahit 20 taon na ang lumipas mula nang makipagkasundo siya sa kanila, patuloy pa ring nababalot ng digmaan ang kanyang lupain. Sa wakas, isiniwalat ng isa sa mga demonyo ang tunay na dahilan. Hindi pa pala kumpleto ang sakripisyo. Buhay pa si Hyakkimaru, ang anak na ipinagpalit ni Daigo sa mga demonyo. Hanggat buhay si Hyakkimaru, hindi kailanman tuluyang matutupad ang kasunduan. Walang pag-aaksaya ng oras, nagpa siya si Daigo na hanapin ang sarili niyang anak at tapusin ang dapat sana niyang ginawa noong araw na isinilang si Hyakkimaru. Samantala, ipinagpatuloy ni Hyakkimaru, Dororo at ng matandang lalaki ang kanilang paglalakbay. Biglang naglunsad ng sorpresang pag-atake ang mga sundalo ni Daigo. Nagsimulang bumagsak ang mga pampasabog sa paligid nila. Agad sinabi ni Hyakkimaru sa matanda na dalhin si Dororo sa ligtas na lugar habang siya naman ay mananatili upang lumaban. May isa na namang pampasabog na bumagsak malapit sa kanya, ngunit mabilis siyang nakatalon palayo. Nang mawala ang usok, napagtanto niyang napalibutan na siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Tohomaru kasama ang 12 ng sundalo. Iisa lamang ang layunin ni Tohomaru, patayin ang kanyang nakatatandang kapatid. Nagsimula ang isang matinding labanan sa espada sa pagitan ng dalawang magkapatid. Patuloy na sinusubukan ni Hyakkimaru na kumbinsihin si Tohomaru na itigil na ang laban dahil ayaw niyang patayin ang sarili niyang kapatid. Ngunit ayaw makinig ni Tohomaru, lalong naging marahas ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang sundalo ang aksidenteng nagpatayan. May isa pang sundalong sumugod mula sa likuran ni Hyakkimaru at sinubukang saksakin siya, ngunit biglang nabali ang kanyang espada at siya mismo ang namatay sa gitna ng laban. Muling nagharap sina Hyakkimaru at Tohomaru. Habang naglalaban, isang sirang bahagi ng espada ng isang sundalo ang tumilapon sa ere at aksidenteng tumama sa leeg ni Tohomaru. Bumagsak siya sa lupa. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanilang ina. Tumakbo siya patungo kay Tohomaru at napagtantong patay na ang kanyang nakababatang anak. Sa matinding dalamhati, kumuha siya ng kutsilyo at humarap kay Hyakkimaru. Ngunit bago pa siya makaatake, dumating si Lord Daigo. Nang makita ng kanilang ina ang kanyang asawa, tuluyan siyang nagdesisyong protektahan si Hyakkimaru, ang kanyang panganay na anak. Tumayo siya sa pagitan ng dalawang lalaki, ngunit walang ipinakitang awa si Daigo. Walang salita-salitang pinatay niya ang sarili niyang asawa. Sa pagkakita kayang namatay ang kanyang ina, na puno ng hindi mapigil ang galit si Hyakkimaru. Diretso siyang naglakad patungo kay Daigo, handang patayin ang sarili niyang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Dororo dahil ayaw niyang tuluyang lamunin ng galit at puot si Hyakkimaru. Ngunit aksidente siyang natulak ni Hyakkimaru at nawalan ng malay. Ngayon, wala nang makapamagitin sa mag-ama. Nagsimula ang kanilang huling labanan. Pareho nilang ibinigay ang lahat ng kanilang lakas. Matapos ang isang mahaba at brutal na labanan, malubhang nasugatan si Daigo at halos hindi na makatayo. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang sinabi na wala siyang pinagsisisihan sa pagsasakripisyo sa sarili niyang anak kapalit ng kapangyarihan ng mga demonyo. Muli siyang sumugod para sa kanyang huling pag-atake. Madaling napigilan ni Hyakkimaru si Daigo at itinutok ang kanyang espada sa leeg nito. Isang hataw lamang at matatapos na ang buhay ng kanyang ama. Ngunit napatingin si Hyakkimaru kay Dororo na walang malay. Naalala niya ang mga sinabi nito. Isinuko ni Dororo ang sarili niyang paghihiganti. Kung kaya nitong bitawan ang galit nito, kaya rin niyang gawin iyon. Dahan-daang ibinaba ni Hyakkimaru ang kanyang espada. Akala nila ay tuluyan nang natapos ang labanan. Ngunit biglang gumalaw ang walang buhay na katawan ni Tohomaru. Lumitaw ang isang demonyo at inalok si Lord Daigo ng isa na namang kakilakilabot na kasunduan. Kung ibibigay ni Daigo ang sarili niyang katawan sa demonyo, muling mabubuhay si Tohomaru. Nakiusap si Hyakkimaru sa kanyang ama na huwag tanggapin ang alok, ngunit hindi kayang tanggapin ni Daigo ang pagkawala ng kanyang bunsong anak. Kaya pumayag siya sa kasunduan. Sa isang iglap, isang napakalaking madilim na demonyo ang bumaba mula sa langit at nilamon ang ulo ni Daigo. Isang bagong ulo ng demonyo ang tumubo kapalit nito at tuluyang sinakop ng halimaw ang katawan ni Daigo. Tulad ng ipinangako, muling nabuhay si Tohomaru. Samantala, naghanda ang dambuhalang demonyo na wasakin ang lahat ng madianan nito at nagtungo patungo sa lungsod. Habang nakasakay sa kanyang kabayo, panandali ang nabawi ni Daigo ang kontrol sa sarili niyang katawan. Alam niyang isa lamang ang paraan upang mapigilan ang demonyo. Itinarap niya mismo ang kanyang espada sa sariling tiyan. Sa natitira niyang lakas, tumingin siya kay Hyakkimaru at sinabi, "Patayin mo ako bago tuluyang sirain ng demonyo ang lahat." Naunawaan ni Hyakkimaru ang kanyang ama. Sa isang huling hataw, pinatay niya si Daigo at tuluyang winasak ang demonyo.
Habang hinihingalo si Lord Dago, sinabi niya kay Tohomaru na maging bagong pinuno ng lupain. Pagkatapos, hiniling niyang manatili si Dororo sa tabi ni Hyakkimaru at alagaan siya. Ilang sandali lamang, dumating ang mga sundalo sa lugar ng labanan, ngunit inutusan sila ni Tohomaru na manatili sa kanilang kinaroroonan. Sa mismong sandaling iyon, nabawi ni Hyakkimaru ang kanyang tunay na puso. Isa na namang nawawalang bahagi ng kanyang katawan ang tuluyang bumalik. Makalipas ang ilang panahon, bumalik sila sa kastilyo. Hiniling ni Tohomaru kay Hyakkimaru na kunin ang trono dahil naniniwala siyang ang kaharian ay nararapat na mapunta sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit mahinahon itong tinanggihan ni Hyakkimaru. Sinabi niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Marami pa siyang nawawalang bahagi ng katawan na kailangang mabawi, at hanggat hindi niya natatapos ang kanyang misyon, hindi pa siya maaaring mamuhay bilang isang hari. Naunawaan ito ni Tohomaru, nangako siyang paprotektahan niya ang kaharian hanggang sa araw na bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid. Bilang tanda ng kanyang paggalang, ibinigay niya kay Hyakkimaru ang espada ng kanilang ama. Hindi nagtagal, umalis si Hyakkimaru sa kastilyo at bumalik sa mga lumang guho kung saan nangako siyang makikipagkita kay Dororo. Nagulat si Dororo nang makita siya. Akala niya ay nagpasya na itong manatili na lamang sa kastilyo magpakailanman. Nang mapagtanto niyang hindi na niya kailangang maglakbay ng mag-isa, masaya siyang tumakbo patungo kay Hyakkimaru habang malaki ang ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti si Hyakkimaru at inakalang yayakapin siya nito, ngunit sa halip bigla siyang malakas na sinipan ni Dororo sa pagitan ng mga binti. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing huwag na huwag itong magpapakampanti. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nanatili pa rin si Dororo na parehong makulat na batang babae na una niyang nakilala. Magkasamang ngumiti ang dalawang magkaibigan, kinuha ang kanilang mga gamit at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. May 24 na demonyo pa silang kailangang talunin at 24 na nawawalang bahagi ng katawan ang kailangan pang mabawi. Malayo pa sa pagtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran, at dito nagtatapos ang pelikula. At bago tayo magtapos, shoutout muna natin sina Jen, Jessa at Princess ng Bisaya Thunder. Maraming salamat sa mga kaibigan nating mga Bisaya na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga idol. At kung gusto mo rin ma-shoutout sa susunod, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At kung natapos mo ang recap na to, maaari bang makahingi ng like at pakipindot na rin ng subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.